Greetings mga migs, welcome back sa Boy na Salita TV. So, heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So, sasagutin natin yung mga tanong tungkol sa dasal ng San Benito, kahulugan ng isang orasyon, at simptomas ng kulam. So, may nagtanong kasi kung simptomas ba ng kulam yung nararanasan niya. So, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago ako YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video at paki-share ito sa mga kilala nyo. So, huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Mga migs, kung meron kayong mga tanong tungkol sa mga pang-spiritual or kababalaghan or paranormal, so susubukan kong sagutin. I-comment nyo lang or i-message nyo ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV. Kung kaya ko lang sagutin. So kung hindi ko naman kayang sagutin, so maghahanap tayo ng tao dito sa comment section na may magandang opinion. Yung San Benito na medalyon, kailangan ba talaga yon pakainin ng dasal? So ito yung misconception Kung ikaw ay occult practitioner, so kailangan talaga na pakainin ng dasal yung San Benito mo. Kasi yung San Benito mo, may sapi yon na elementals o mga demonic spirits o ano pa mang mga espiritu dyan. Kasi ang mga elementals na yan, legalistic yan. Pag binigyan mo ng authority yan, kakapit yan sa medalyon. At kahit pa na exorcism medal yan, so pag inusalan mo yan ng orasyon na para sa kanila, so hindi na yun effective yung exorcism or deliverance prayer mo kasi binigyan mo ng authority yung demon sa loob ng iyong San Benito na medalyon. Kasi dalawang klase kasi ang dasal ng San Benito na medalyon. Meron tayong Catholic or Christian prayer, meron din tayong occult. So yung occult, magkahalo-halo na Latin yon. Yung iba hindi na Latin, pangalan yon ng mga elementals. Yun yung problema sa ibang tao. Nag-uusal sila ng mga kataga na hindi nila alam yung kahulugan, para kayong tanga. Katulad niyan ng pagdadasal sa pagkain. Nagdadasal ka sa pagkain na magbigay ito ng kalusugan sa katawan. Pero yung pagkain na dinadasalan mo ay mga bawal sa katawan, mga lechon, mga matataba, mga may maraming preservative. So useless yung dasal mo kasi yung pagkain na hinanda mo ay nakakasama sa katawan. So ganun din yon sa medalyon. So, kahit pa exorcism prayer ang ibang kataga o mga basag na letra sa San Benito, pag hinaluan mo yan ng occult, so automatic na meron ng authority ang mga fallen angels sa iyong medalyon. So, ganun lang din. So, kailangan bang pakainin ng dasal? Kung occult, kailangan talaga. Kasi yun yung pagkain ng mga fallen angels, yung energy mo, yung life force mo. Pero kung Catholic naman siya, kung Catholic base ka, so dasalan mo lang yan every first Friday of the month or kung kailan mo feeling na merong masasamang elemento sa paligid, so kailangan mo silang paalisin, so doon mo siya dadasalin. Kasi ang mga basag dyan ay reminder lamang. Reminder yan kung ano ang mga meaning ng mga letra. So yun yung logic. Kasi sa Pinoy kasi, mahilig kasi ang Pinoy, gumawa ng mga istorya, tapos ang mga Pinoy malikot yung imahinasyon, gusto magkaroon ng makapangyarihang karga lahat. So yan yung dahilan. So dasalin mo lang yan kung kailan kinakailangan, or pwede gawan mo ng devotion every Sunday or every first Friday of the month para maitaboy yung mga masasamang energy na gustong kumapit sa'yo within the month or within the week. Ganon. Paano po ba malaman kung may orasyon o naritwalan ako? Madalas po kasi di ako mapakali at kinakabahan. Hindi rin po ako makatulog. Makatulog man po ako, gigising ako ng ilang beses sa madaling araw. Hindi po ako mapakali, kinakabahan kapag nanginginig
ako ng madaling araw. Sana po mapansin nyo po ako. Thank you. So, eto. Ang unang gagawin mo, identify the cause of your fear or your anxiety. Kasi yung sinasabi mo, symptoms yan ng anxiety. Ang una mong dapat gawin ay pumunta ka sa doktor, magpa-check ka. So, kung maaari, psychiatrist, ganon. Kung walang findings, sabi na okay ka lang, so it means may spiritual na interference. Pag ganon yung nangyari, pumunta ka sa isang albularyo, pero piliin mo yung albularyo na legit, yung hindi nanghihingi ng pera. Kasi yung iba dyan sa mga social media, mga online na mga albularyo, hindi ko naman nila lahat, pero karamihan dyan ay mukhang pera. So kahit physical ang sakit mo, kahit may emotional or mental problem yan, so sasabihin nila na nakulam ka para magpapabalik-balik ka sa kanila at bigay ka ng bigay ng donasyon. So much better hanapin mo yung mga manggagamot o albularyo na hindi talaga nanghihingi. Kasi yung iba, kunwari lang kuno na hindi nanghihingi, pero meron niyang donasyon. Tapos ang donasyon niyan, may kalakip na halaga. So, may standard fee. So, hindi na donasyon yun. So, mga kalokohan lang. Ganon. So, yun yung piliin mo. Yung mga manggagamot na willing manggamot kahit walang bayad. Kadalasan sa mga manggagamot na legit talaga, nasa mga probinsya yan, nasa mga liblib yan, wala yang social media. Kasi yung gumamot sa akin na babae, nung nalason ako, so nilason ako ng isang kalaban ko, yung gumamot sa akin, wala yung social media. Hindi nga niya pinagsasabi na nanggagamot siya eh. So, tago yun. Pero legit, isang session lang namin, gumaling na ako. Ilang beses na ako pabalik-balik sa doktor, walang nangyari, walang findings. Pero doon sa magagamot na yon, matik, gumaling ako kaagad. At take note, hindi nanghihingi na kahit anong pera, kahit abutan mo, tinatanggihan. Kahit pa nga pagkain eh. Minsan pinilit ko lang na tumanggap yon ng pagkain kasi Pasko. Tiniming ko na Pasko, tapos dinalahan ko ng pagkain, so wala na siyang doon, palag, hindi na siya nakapalag kasi Pasko yun eh. So sabi ko, pamasko ko yan sa'yo. So yun yung mga tunay na manggagamot, wala sa social media. Nasa mga liblib na lugar yan, nagtatago yan. Hindi yan nagbubuhat ng bangko o nagmamayabang social media na makapangyarihan sila. Yan yung mga legit. Bro, ano po ba meaning? So, ito yung orasyon na ito. So, yan po ay occult orasyon. Ang ibang mga salita dyan ay walang literal na kahulugan kasi according sa mga matatanda ay salita yan ng mga bumubulong na espiritu sa mga tao na yun yung gamitin kasi may certain frequency or invocation ang mga salita na yan. Ang sabaot lang ang merong literal na meaning, which is heavenly host. Ang orasyon na yan, according sa mga aklat na mga lihim na karunungan o mga aklat ng panggagamot, so yan daw ay nakakagamot ng mga lagnat, pulmonya, at iba pang mga spiritual na sakit. And then, according sa iba na mga hardcore na antingero, so ang orasyon na yan ay inuusal din sa Bato Omo para yun ay magkaroon ng kabal. O kahit nga daw walang Bato Omo, ibulong mo lang yan at ihip sa tubig tapos inumin mo. So yan yung according sa mga antingero na iba. And then para sa akin, kung totoo man na may kabal yan, para sa akin siguro spiritual na kabal. Kasi pag physical na kabal, so hindi natin ma-verify yan hanggat hindi yan sinubukan ng isang tao tapos nagpabaril siya o nagpataga ng itak. Ginagamit ko po yon medalyon ni San Benito nakaupo sa bato. Pwede po ba makahingi ng kasaysayan doon siya sa medalyon na hawak ko? Alam mo Brad, dapat sana bago ka nag-acquire ng medalyon na San Benito, inalam mo sa pinagkukunan mo
kung ano ang kasaysayan. Kasi hindi ka pwedeng gumamit niyan nang hindi mo alam yung background. Tapos dito ka na magtatanong sa internet. Ito uulit-ulitin ko. Catholic Church ang nag-imbento ng Saint Benedict Medal. Maraming nagsilabasan ng mga versions, lalong-lalo na yung mga occult. So, paano naging legit yung mga occult nga sila lang naman ang nanggagaya? Tulad ni Satanas, 'di ba? Sino ang gustong manggaya sa Diyos? 'Di ba? Si Satanas. So, ganyan 'yan. Yung tunay na San Benito, yun yung galing sa simbahan. Dahil sa imahe ng San Benito na napaginipan ng isang monghe, wala pong gano'n na nakaupo sa bato. So, yan po ay occult version. Baka sa susunod yan, nakatuwad na San Benito. O di kaya, nakaliyad na. So, kung ano-ano mga kalokohan ng mga Pinoy. At ang tunay na sense talaga, at ang tunay na galing talaga ng San Benito, yung sa may cross, yung may mga letra, yung exorcism at deliverance prayer niya. Yun talaga. Wala yang imahe na. Ang imahe na yan, mali yan eh. Kasi ang imahe, idolism yan eh. Ang imahe, animism yan, idolism, ganun. So, doon ka na nagbabase sa imahe. Hindi ka na nagbabase sa dasal. So, mali yung ganyan na paniniwala. So, advice ko sa'yo, gamitin mo yung San Benito na galing talaga sa simbahan. Pero kung ayaw mo talagang makinig, so, ayan, ipatuloy mo lang yan kung anong orasyon na dapat para dyan, tapos alamin mo lang kung ano ang orasyon na yon, mga kahulugan. Huwag kang mag-uusal ng mga salita na hindi mo alam yung kahulugan, hindi mo alam yung translation sa Tagalog o sa anumang lingwahe na ginagamit mo. So mga migs, yan po muna sa ngayon. I hope nagustuhan nyo ang episode na ito, and please paki-subscribe po, paki-like ng video, at paki-share ito sa mga kakilala nyo. So until next topic, thank you.